Malaki talaga ang naitutulong ng mga transportasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay na kung saan ito na rin minsan ang ginagawa nating panghanap buhay at negosyo. Marami ang nagsasabi na dito sa bansa kung ang linya ng hanap buhay mo ay pagmamaneho o pagdi-deliver, isa sa maaari mong bilhin ay ang mga van o kaya naman ang mga light duty na truck. Kaya na lamang ng tatalakayin natin yon. Isang pambihirang sasakyan na matagal na rin palang nasa bansa, ang ngayon ay mas namamayagpag pa dahil sa pagiging maaasahan nito sa hanap buhay at pagninegosyo. Mula sa sikat at kilalang brand na Isuzu Motor Philippines, ang light duty truck na Isuzu Travis 2023. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Isuzu Travis utility van sa Pilipinas ay isang light-duty na truck na idinisenyo upang makipagkumpetensya sa Mitsubishi L300 na pareho ring namamayagpag. May 20 seating capacity na rin ito at malawak na space for cargo. Pwedeng pampasahero at lalong pwedeng pangkargahan. Yan ang pangunahing gamit sa modelong ito. Bali, konting background lang muna. Ibinibenta at ginawa ito sa bansang Indonesia at iniluwas sa ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pagpapaganas sa truck ay isang pamilyar na makina mula at nanggaling sa AUB ng tatak ang Crosswind. Marahil maraming nakakakilala sa Crosswind, ang legendary commuter na SUV sa bansa at matagal-tagal na rin nating pinagkakatiwala ang service sa pang-araw-araw. Yan ang ginagamit na makina para sa Isuzu Travis utility van ngayon. Kaya asahan mo na may kalidad ka rin dito nga asahan at matipid sa konsumo. Ngunit ano pa nga ba ang meron sa Isuzu Travis? Ito ay pinapagana ng 2.5 liter diesel engine, 4-cylinder 16 valve na nakakonekta naman sa fuel supply system na CRDI at pinagsama-samang emission norm compliance na Euro 4. Kaya kahit naka-diesel ang makina ay hindi ganun kausok at eco-friendly na rin. Pagdating naman sa performance, ito ay may maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 RPM at 177 Nm of torque naman sa kada 1,800 revolution per minute. Ang naka-manual transmission ay may gearbox na 5-speed at kayang humataw sa lakas nito na sinasabi ng marami kahit may karga itong mabibigat ay kayang tumakbo ng hanggang sa 165 km/h. Kayang-kayang umarangkada kahit pa sa mga akyating lugar na may kargada. Yan ang aasahan mo dito. Isa pa, pagdating sa external design ay halos katulad lamang din yan ng itsura ng L300 ng Mitsubishi. Mas malaki nga lang ang mga ilaw nito na naka-halogen type ang headlamp at naka-bulb type naman ang iba pang mga ilaw nito. Ang buong kahan nitong sasakyan dito sa may rear cabin ay gawa pang sentro manufacturer. Ang otorisadong paggawaan ng rear cabin nitong utility truck na Isuzu Travis. Kaya ang aasahan mo din dito ang pagiging matibay, waterproof at siguradong maaasahan sa mabibigat na ikakarga. Itong Isuzu Travis pagdating naman sa chassis and suspensions, naka-double wishbone ang front nito at lip spring naman with shock absorber and coil spring ang rear suspension naman. Kaya kahit pati sa malulubak ay napaka-reliable niyan, pang heavy duty. Kahit pakargahan ito ng mas mabibigat pa ay siguradong susuportahan ng matitibay na suspensions nito. Pagdating naman sa safety measure, sa front ito ay ginamitan ng naka-ventilated disc type at rear brake na drum brake type. Ang mga gulong naman nito ay naka-tube tires pa at rim type na wheels. Ang kabuang sukat naman ito ay nasa 195 by 55 R14. At para naman sa detalye ng manubela, ito ay may steering type na hydraulic power at gear type na rack and pinion at power steering na rin. Kung itatanong mo ang handling nito ay napaka-smooth at swabe lang. Dako naman tayo sa fuel consumption nito.
Sobrang tipid ng modelong ito, kaya kahit papano ay marami-rami na rin ang nagkakagusto dito. Sa 50 liters na full tank ay tiyak na malayo-layong lugar ang malalakbay mo gamit ang modelong ito. Dahil kayang umubos ng 1 litro nito sa kada 21 kilometer na layo ng tinakbo. Ang Isuzu Travis Utility Van ay marami na ring mga safety features, gaya na lamang ng front impact beams. Meron na itong engine check warning at kasama na rin dyan ang side impact beams. Ang mga impact beams na to ay kumokontrol sa paglala ng damage kapag ito ay nagkaroon ng kolisyon o pagkabangga. Meaning to say, once na mabangga ito ay hindi masyadong mapupuruhan ang mga nakasakay dito. Meron na rin itong kasamang parking sensor, kaya kahit papano, kahit ikaw ay beginner pa lamang din sa pagdadrive nito, ay mas safe na rin ito kung ipapark mo. Ang instrument panel naman nito ay naka-analog display pa, pero madali na lamang ding unawain yan. Ang mga notification na lumalabas dito, kagaya na lamang ng digital clock, digital odometer at may tachometer, RPM at marami pang iba. Pagdating naman sa iba pang interior features, meron na rin itong USB and auxiliary input na pwedeng pagsaksakan ng gadget. Meron na rin itong kasamang FM and AM radio, kaya malilibang ka kahit pa sa malayong biyahe. May mga speaker na rin itong kasama sa front, kaya napakaganda ng sound system. Ang accessories power outlet nito na pwedeng lagyan ng USB port charging system para pwede ka na rin mag-charge ng gadget mo dito. May mga cup and bottle holder na rin ito sa loob, upang sa ganun kapag ikaw ay nagkakape o iinom ng tubig na nakabaso ay hindi rin basta-bastang matatapon. Marami pang ibang mga features o mga specs na makikita mo dito sa loob nito na magpapakomportable at magpapakonvenient ng biyahe mo. Para naman sa kabuuang sukat, ito ay may haba na umabot sa 4,600 mm. Ang kabuuang taas naman nito ay nasa 1,955 mm. Habang ang lapad naman nito ay nasa 1,695 mm. Ang ground clearance nito ay umabot sa 200 mm. Kaya maisasabak mo rin sa matutubig, bahaing kalsada o kaya naman sa malulubak. At turning radius na sobrang ikli lang dahil ito ay may 4.5 meter lang na nasasakop kung i-U-turn mo. Ayang bumuhat o umarga ng bigat na aabot sa 1,655 kg ang payload capacity. Kaya kung ipapasok mo sa courier o sa Lalamove, pwede ka nang magsakay ng mga appliances na mabibigat niyan. Ang cross weight naman nito ay umaabot sa 2,950 kg. May kabigatan nga lang pero napakagaang namang i-handling yan. Kaya kung pang pamilya, pang outing, pang negosyo ay swak at sulit talaga itong Isuzu Travis Utility Van. Bagay na bagay sa malalaking pamilya. Sa kasalukuyan dito sa bansa, ang kabuuang presyo nito ay umaabot ngayon sa 962,000 pesos. Kung ang pipiliin mo ay ang ulo lang at chassis na walang kasamang rear cabin. Ang isa namang variant nito ay may kasama ng cabin, ibig sabihin kumpleto na talagang van na tinatawag. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1,022,000 pesos dito sa bansa. Sa iba pang detalye nitong sasakyan pagdating dito sa rear cabin space, makakapal ang mga seats nito at may rear AC na rin kasama. Naka-sliding window glass lamang din ito na madali namang buksan kung kinakailangan. Ang lock nito ay napakatibay din at hindi rin basta-bastang nabubuksan kung wala ang mismong susi nito. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mag-click ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment ko sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang may mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is of this collection. Thank you!